Kabanata 13:01. Iginuhit ni Otto ang kanyang kamay, at isang malaking bunten ng mga espiritual na damo ang lumitaw sa lupa, mga prutas ng blood heart, mga prutas ng crystal heart, mga 3 dahon na clover, mga prutas ng glass heart, at marami pang iba. Nakatitig si Sebastian sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Dapat ay may ilang libong halamang gamot, at bawat isa ay bihira. Ang ilan sa mga ito ay kasing lakas ng Eternal Frost Root. Ang napakaraming dami ng mga espiritual na halamang gamot na nakalagay sa isang lugar ay naglabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya at nagpal-disperse ng malapit na nakababahalang enerhiya. Nakita ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Sebastian, lumawak ang ngiti ni Otto sa mayabang na kasiyahan. Kinailangan kong mag-ipon ng mga halamang ito sa loob ng maraming taon. Isipin mong swerte ka, bata. Gusto mo bang ipino ko lahat ng mga ito? Tanong ni Sebastian nang may pag-aalinlangan. Tumango si Otto, at ang kanyang mga labi ay yumarko sa isang masamang ngiti. Lagi kong pinapabigat ang aking biktima bago ang pagpatay. Dapat kang magpasalamat sa isang huling marangyang piging bago ka mamatay. Sa impyerno ka. Isinumpa ni Sebastian, pero hindi siya pinansin ni Otto. Sa natitirang bahagi ng araw, tiniis ni Sebastian ang parehong kasiyahan at pagdurusa. 4 na zombie ang humawak sa kanya habang 2 pa ang walang tigil na pinipilit ipasok ang mga halamang gamot sa kanyang bibig. Sinubukan niyang lumaban, pero walang silbi. Mayroong libu-libong halamang gamot, at parang sisabog ang kanyang tiyan, kahit na kaunti lamang ang kanyang nakin. Ang enerhiya na taglay ng lahat ng mga halamang gamot na ito ay labis na nakakabighani. Sa kabila ng malakas na pangangatawan ni Sebastian, wala siyang kakayahang mag-refine ng daan-daang mataas na antas ng espiritual na mga halamang gamot sa napakaikling panahon. Ang labis na enerhiya ay sumiklab ng mabangis sa kanyang katawan, at parang siya ay malapit ng sumabog. Ang kanyang mga ugat ay tila nag-aapoy, at ang kanyang balat ay namula ng maliwanag na pula na parang apoy na sumisiklab sa loob niya. Hindi na makatiis sa matinding sakit, naglabas si Sebastian ng isang primal na sigaw. Ang nakakatakot na alon ng tunog ay pumutok sa hangin at nagkalat ang nakapaligid na ulap ng parang isang hindi nakikitang puwersa. Isang sinag ng sikat ng araw ang tumagos sa ulap at kumalat sa lupa na parang hindi pa itin nakakita ng liwanag ng araw sa loob ng maraming siglo. Ngunit hindi nagtagal ang sandali ng katahimikan. Ang ulap ay nagngangalit at mabilis na nilamon muli ang lugar sa kadiliman. Bitawan mo ako! Sigaw ni Sebastian at marahas na inalog ang kanyang mga braso. Ang 2 zombie na humahawak sa kanya ay itinapon sa tabi at ang kanilang mga buto ay nagkalat sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang napakalakas na agos ng enerhiya na dumadaloy sa kanya. Ito ay mula lamang sa pag-refine ng isang maliit na bahagi ng mga espiritual na damo, at ang natitirang enerhiyang medikal ay patuloy na umaagos ng walang kontrol sa loob niya. Humarap si Sebastian kay Otto, at ang kanyang namumula na mga mata ay nag-aapoy tulad ng isang na-corner na mandaragit. Sa isang sapantaha, bumiyak ang lupa sa ilalim niya na parang sapot ng gagamba. Kasabay nito, sumugod si Sebastian kay Otto na parang leopardo at sumuntok ng may napakalakas na puwersa. Ang suntok ay napakalakas na tila binabaluktot nito ang hangin sa paligid nila. Itinaas ni Otto ang kanyang buto-bitong kamay upang harangin ang suntok, pagkatapos ay sinuklian ito gamit ang kanyang isa pang pangil upang tamaan si Sebastian. Ang lakas ni Otto ay napakalakas na si Sebastian ay bumangga sa 7 o 8 puno bago tuluyang huminto. Ang ganda ng katawan, sabi ni Otto. Ang lakas ng katawan ni Sebastian ay lumampas sa kanyang mga inaasahan, at ito'y nagpasaya sa kanya. Kung makakayang niyang sumipsip ng enerhiya ng dugo sa loob ng katawan ni Sebastian, makakamit niya ang walang katapusang sigla. Maaari rin niyang alisin ang patay na enerhiya upang maging isang immortal na hari. Muling tumama ang kamao ni Sebastian kay Otto. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang galit na estado at walang pakialam sa takot. Ang enerhiya sa loob niya ay nagngangalit ng hindi mapigilan, at kailangan niyang makahanap ng paraan upang mailabas ito, o siya'y mabibiyak ng buhay. Kabanata 13:02. Si Sebastian ay muling napalipad,
ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tuwing bumangon siya, lalo lamang lumalakas ang kanyang determinasyon habang diretso siyang sinugod si Otto. Ang mga puno sa paligid nila ay bumagsak, at mga piraso ng kahoy ay lumipad sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Sebastian ng sakit habang paulit-ulit siyang sumugod pasulong na parang isang hindi mapipigilang makina. Nawalan siya ng bilang kung ilang beses na siya itinapon pabalik, pero agad siyang bumangon sa bawat pagkakataon. Sa bawat palo, lumalakas ang kanyang lakas, at lumalakas ang kanyang mga atake. Nabigla si Otto sa nakita. Ang katawan ni Sebastian ay mas matibay kaysa sa inaasahan niya, at tila lumalakas pa ito sa bawat sandali. Bagaman nagulat, ang pananabik ni Otto ay higit na nangingibabaw kaysa sa kanyang pagdududa. Habang lumalakas ang katawan ni Sebastian, lalo namang dumadami ang kanyang enerhiya ng dugo. Ito lamang ang nagbigay diin sa pag-asa ni Otto na maaari niyang maabsorb ang asensyang dugo ni Sebastian at mapalayas ang patay na enerhiya. Sa simula, ginamit ni Sebastian ang enerhiya ng Royal Yellowstone upang palakasin ang kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang makipagsabayan sa isang apat na bituin intermediate deity master. Matapos sumipsip ng napakalaking dami ng mataas na antas ng mga espiritual na halamang gamot, lalo pang lumakas ang kanyang lakas. Ngayon ay katumbas na siya ng isang 5-star intermediate deity master. Bagaman isa lamang itong pagtaas ng isang bituin, ito pa rin ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa loob ng intermediate deity realm. Kahit ang pinakamakapangyarihang banal na anak at banal na dalaga ay mahihirapan na makamit ang ganitong pagtaas. Kakailanganin nila ng hindi bababa sa mga taong ito at maraming bihirang kayamanan at mga pil para magawa ito. Malapit na ang oras. Magsisimula na akong mag-refine ngayon. Sa isang galaw ng kanyang kamay, tinawag ni Otto ang isang napakalaking palayok ng alchemy, na mas mataas pa sa karaniwang tao. Pagkatapos, lumikha siya ng isang puting hadlang na nahuli si Sebastian bago siya itapon sa palayok. Wala nang paraan si Sebastian na lumaban, dahil ang lakas ni Otto ay talagang labis na nakakapanghina. Pagkatapos, ang nakasisilaw na mukha ni Otto ay lumitaw sa kanyang harapan. Sa isa pang galaw ng kanyang kamay, isang bante ng mga bihirang espiritual na halamang gamot ang ibinuhos sa palayok at inilibing si Sebastian. Isang malamig, nakakatakot na tinig ang umuukit. Ang mga halamang gamot na ito ay pagsasamahin sa iyo at magiging isang pinakapayak na pulang pil. Kapag kinain ko ito magiging malaya ako mula sa patay na enerhiya at magiging isang immortal na hari. Haha. Sa isang malakas na tunog, biglang naputol ang boses ni Otto nang sumara ng malakas ang takip ng palayok ng alchemy at noalay si Sebastian mula sa labas ng mundo. Sebastian na desperadong pinukpok ang selyo. Ngunit ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi kayang makipagsabayan sa napakalakas na kapangyarihan ni Otto, at bawat pagtatangkang ginawa niya ay nauwi sa wala. Ganito ba siya mamamatay? Hindi. Hindi niya matanggap ito. Si Sebastian ay puno ng pagtutol, dahil marami pa siyang mga pagsisisi. Ngayon, pakiramdam niya ay parang piraso ng karne sa bloke ng karnehan. Ganap siyang nasa kapangyarihan ng kanyang kidnapper. Bagaman hindi niya makita kung ano ang nangyayari sa labas, ramdam niya ang mabilis na pagtaas ng temperatura sa loob ng alchemy pot. Maya-maya, umabot na ito ng higit sa 400 degrees F. Sa ganitong takbo, hindi siya tatagal bago siya gawing tableta. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mapagtanto niya kung gaano ka-absurdo ang kanyang kamatayan. Wala siyang ibang silbi kundi maging sangkap para sa isang table task. Sa labas, nakaupo si Otto na nakaluhod sa tabi ng palayok ng alchemy na nakapikit ang mga mata. Ang kanyang buto-buto na kamay ay nakapatong sa palayok, at ang berdeng apoy na sumasayaw sa kanyang mga daliri ay naglalabas hindi ng init kundi ng malamig at nakakabinging lamig. Ito ay isang nakakatakot na apoy ng kaluluwa na natatangi sa mga zombie. Ang apoy na ito ay mas nakakatakot kaysa sa karaniwang apoy ng lupa na ginagamit ng mga alkmista, at kahit ang mga espiritual na artifact ay hindi makatiis sa pangmatagalang epekto ng ganitong apoy. Isang espesyal na anyo ang nagpalakas ng init sa loob ng palayok, na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng temperatura.
Nagsimulang matuno ang mga halamang gamot, at makapal, malapot na likido ang tumulo sa palayok. Isang masalimuot na halo ng mga amoy ng gamot ang pumuno sa hangin, at ito ay nakalalasing. Kabanata 1303. Ang mga amoy ng gamot ay labis na nakakabighani, isang hinangab lamang ang makapagpapahaba ng buhay ng isang ordinaryong tao, at para sa mga nag-aaral ng sining ng pagbuo, maaari itong magpataas ng kanilang lakas. Ngunit para kay Sebastian, wala nang saya at tanging lungkot na lamang. Ramdam niya ang kanyang mga butas ng balat na lumalawak at sabik na sumisipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya. Lalong lumalakas ang kanyang katawan sa bawat sandali. Ang dapat sana'y isang malaking biyaya ay naging wala kundi isang kasangkapan para sa kapakinabangan ng iba. Ang temperatura sa loob ng palayok ng Alkaymaya ay mabilis na umabot sa higit sa 2,000 degrees F. Libu-libong espiritual na halamang gamot ang natunaw na. Ang makapal na likido ay lumubog na sa kanyang katawan mula leeg pababa, at patuloy na tumaas ang init. Ang likido, kumukulo tulad ng kumukulong tubig, ay nagngangalit, may usok na umiikot at isang mabangong ulap na pumuno sa hangin. Naramdaman ni Sebastian ang hindi inaasahang pakiramdam ng kaginhawahan habang pinalilibutan siya ng mainit na likido, ngunit ito ay panandalian lamang, habang mabilis na tumaas ang temperatura, ang kanyang balat ay nagsimulang masunog na may matinding sakit. Ang natitirang enerhiyang medikal sa loob niya ay tila nagliyab at nagpasiklab ng kanyang katawan ng matinding apoy sa loob. Ang matinding init mula sa likido sa labas ay patuloy na nagluluto sa kanya. Sa kabila ng kanyang matipuno at malakas na pangangatawan, nagiging imposible na itong tiisin. Pinagpag ni Sebastian ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit. Wala siyang magawa kundi kumapit. Hindi niya kailanman naisip na mamamatay siya sa ganitong brutal na paraan, pinakuluan ng buhay at ginawa pang isang pil. Kahit ang pinakamabagsik na mga pagpapahirap sa mundo ay hindi maihahambing dito. Sa kasamaang palad, nagsisimula pa lamang ang kanyang sakit. Nagsimula nang pumutok ang kanyang balat, unti-unting lumalabas ang dugo at nahahalo sa likidong herbal. Ang apoy sa loob niya ay nagliliyab sa kanyang mga organo, at tila siya ay sinusunog ng buhay. Sa kabila ng kanyang bakal na kalooban, hindi kinaya ni Sebastian ang labis na sakit. Naglabas siya ng mababang, umuugong na alingawngaw, at ang sakit ay nagbukas ng kanyang mukha sa isang grotesque, nakakatakot na ekspresyon. Umungal siya tulad ng isang mabangis na hayop at desperadong gustong wakasan ang pagdurusa, ngunit ang ganitong pag-iisip ay wala ng iba kundi isang walang kabuluhang pagnanais. Ang dati niyang kagalang-galang na katawan, na ngayoy pinagmumulan ng kanyang pinakamalaking pagdurusa, ay naging susi sa kanyang pagdurusa. Kung hindi dahil sa lakas ng kanyang katawan, hindi niya sana tiniis ang sakit na ito ng ganito katagal. Minsan, tila ang kamatayan na lamang ang tanging pagtakas. Hindi malaman ni Sebastian kung gaano nakatagal ang lumipas. Bawat sandali ay tila walang katapusan, at bawat segundo ay parang isang walang hangang panahon. Wala siyang ideya kung kailan matatapos ang bangungot na ito. Sa kabaligtaran, hindi kumilos si Otto kahit kaunti habang kinokontrol niya ang apoy ng kaluluwa na napapalibutan ng isang hukbo ng mga zombie. Makapal na ulap ang umiikot sa hangin habang ang malamig na hangin ay umuungal sa kagubatan. Ang buong lugar ay walang buhay na may nakakatakot na katahimikan na bumabalot sa lupa na parang isang pinagsaklubang disyerto. Ang temperatura sa loob ng alchemy pot ay patuloy na tumaas at nagdulot ng pagkapunit ng balat ni Sebastian. Ang kanyang mga groteskong sugat ay napakalupit na kahit sino ay magugulat at mapapa-atres. Noong akala ni Sebastian na wala ng pag-asa, biglang nag-activate ang kanyang storage space ring, at 5 metal na plaka ang lumipad palabas. Sila ang mga platong nagtatala ng Eternal Rebirth Codex. Ang mga metal na plato ay bumagsak sa kanyang katawan at nagsimulang sumipsip ng kanyang dugo. Dahil siya ay hindi makagalaw, hindi niya sila mapigilan. Gayunpaman, mapait niyang naisip na marahil hindi ito ang pinakamasamang kinalabasan. Kung ang mga plato ay uubos sa kanya, mas mabilis iyon, at ililigtas din siya mula sa pahirap na ito. Ngunit hindi pa tapos ang malas sa kanya. Bigla na lang lumipad ang kanyang Harmony Blade at sumama sa mga metal na plato sa pagkuha ng kanyang dugo.
Chapter 1304. Naabot na ni Sebastian ang kanyang limitasyon. Ang matinding pagdurugo at hindi matiis na init ay agad na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, ang 5 metal na plato, marahil dahil sa pag-absorb ng labis na dugo niya, unti-unting naging pula. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Ang mga plato ay nagsimulang matuno at magsanib sa likido mula sa mga espiritual na halamang gamot. Nakalubog sa halo, natural na sinipsip ng katawan ni Sebastian ang enerhiyang medikal. Ang kanyang nap unit na laman ay mabilis na gumaling, at ang dugong tumagas ay muling pumasok sa kanyang mga ugat habang napuno ito ng enerhiya ng mga halamang gamot. Ang proseso ay tumagal ng halos 10 minuto. Sa wakas, ang kanyang katawan ay ganap na gumaling. Ang kanyang mga buto, kalamnan, at maging ang mga panloob na daanan ng enerhiya ay naging mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang kanyang mga buto, partikular na, ay sumipsip ng karamihan sa likidong may halong metal. Ngayon ay ilang beses na silang mas matigas kaysa dati at sapat na upang makipagsabayan sa mga dekalidad na espiritual na artepakto. Sa sandaling iyon, dahan-daang nagkamalay si Sebastian. Alive pa rin ako. Bulong niya sa hindi makapaniwalang tono. Nabigla siya nang malaman niyang gumaling na ang kanyang mga sugat. Hindi lang iyon, naramdaman pa niyang mas malakas siya kaysa dati. Mabilis niyang ginamit ang kanyang espiritual na pandama upang suriin ang kanyang panloob na katawan at napansin ang mga bakas ng mga metal na plato na ngayon ay nakadikit ng malalim sa kanyang mga buto. Pinagsama-sama ang mga nangyari, kinuha ni Sebastian ang Harmony Blade para masusing tingnan. Tiyak nga, natagpuan niya ang parehong metalikong enerhiya sa loob ng talam. Parang ang mga metal na plato ay sumipsip ng isang bahagi ng kanyang dugo, at sa paggawa nito, ang talam ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-usad sa susunod na antas. Ang tila tiyak na kamatayan ay ngayon tila isang pangalawang pagkakataon. Ang mga metal na plato ay nagligtas sa kanya at nagsanib sa kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ngayon ay katumbas na ng isang 6 bituin na intermediate deity master. Siya ay hindi bababa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati bago siya pumasok sa palayok ng Alkaymaya. Ngunit wala ng oras para magdiwang. Ang temperatura sa loob ng palayok ng alchemy ay patuloy na tumaas. Kahit na may pinahusay na katawan si Sebastian, walang silbi ang manatili doon kung hindi siya makakatakas. Mas masahol pa, si Otto, ang zombie lord, ay naghihintay pa rin sa labas ng palayok. Alam ni Sebastian na wala siyang laban sa kanya. Wala bang tunay na paraan palabas? Mabilis na nag-isip ang kanyang isipan habang mabilis siyang naghahanap ng solusyon. Bigla, naramdaman niyang nagsisimulang matuno ang storage ring sa kanyang daliri. Di panikong sumiklab sa kanya. Ang singsing ay naglalaman ng mga sandatang nuclear, at kung ito ay masisira, ang mga sandata ay malalantad. Ang matinding init at ang marahas na epekto ng pagputok mula sa alchemy pot ay maaaring magdulot ng pagsabog na ganap na magwawasak sa kanya. Habang ang mga cultivator ay maaaring magmukhang Diyos-Diyosan sa mga ordinaryong tao, ang mga sandatang nuclear na nilikha ng tao ay nananatiling nakakatakot na nakamamatay, kahit sa isang makapangyarihang intermediate deity master. Kailangan niyang makaalis doon ngayon. Hinampas ni Sebastian ang kanyang mga kamao sa palayok ng alchemy. Ang epekto ay nagdulot ng likido sa loob na sumabog sa lahat ng direksyon, at ang palayok ay nanginginig ng mabangis. Sa labas, biglang bumukas ang mga mata ni Otto na puno ng pagkalito. Maya-maya, muling kumilos ang palayok, at bahagya niyang narinig ang tunog na parang alon na bumabagsak mula sa loob. Hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan. Tulad ng inaasahan niya, ang dugo ng isang makapangyarihang tagapaglinang. Na pinagsama sa libu-libong mataas na antas ng mga espiritual na halamang gamot, ay tiyak na magiging isang napakahalagang pildores na kayamanan. Ang mga pil ay may iba't ibang grado, ngunit ang isa na nagdulot ng ganitong kaguluhan ay isang treasure pil, na mas mahalaga pa sa lahat. Sa pil na ito, sa wakas ay mawawala na ang patay na enerhiya, makakaligtas sa pagsubok, at magiging isang V-immortal na pinuno. Sa sandaling iyon, puno ng ganap na kumpiyansa si Otto.
Lalong naging masigla ang mga galaw ni Sebastian sa bawat hampas sa loob ng palayok ng alchemy habang ibinuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa bawat palo. Chapter 1305. Isang malalim na ugong ang umuugong mula sa loob ng palayok ng alchemy, sinundan ng humuhuni na hangin. Ang palayok ay nanginginig ng labis, na parang malapit ng sumabog. Nakita ito, tumaas ang kasiyahan ni Otto. Ang malalaking alon, humuhuni na hangin, at mga kidlat ay lahat mga palatandaan na ang gamot ay lumalabas na mas mabuti kaysa sa kanyang inaasahan. Minsan niyang pinagdudahan ang kanyang pagkakataong makaligtas sa pagsubok, ngunit ngayon ay halos hindi na siya makapaghintay. Alam niyang ang mahalagang Pildores na ito ay tiyak na puno ng napakalaking enerhiya. Naniniwala si Otto na ang pag-inom nito ay mag-aalis ng patay na enerhiya mula sa kanyang katawan at pupunuin siya ng sigla. Ito ang magiging pinakamainam niyang pagkakataon na makaligtas sa pagsubok. Samantala, hindi kayang basagin ni Sebastian ang palayok ng alchemy gamit ang kanyang mga kamao. Kinuha niya ang Harmony Blade at tinamaan ito ng buong lakas niya. Bagaman ang talum ay hindi pa isang mid-grade na espiritual na artifact, ito ay ginawa mula sa mga banal na materyales at nasipsip na ang ilan sa mga metal na plato kanina. Ang tigas nito ay lumampas pa sa pinakamataas na antas ng mga espiritual na artepakto. Mga sigaw ng apoy ang lumipad mula sa epekto, at nagulat si Sebastian nang makita ang isang mababaw na marka na lumitaw sa palayok ng alchemy. Ang palayok ay isang mataas na antas na espiritual na artepakto, kaya't itinuring niya itong kahanga-hanga. Nabahala siya na masira ang Harmony Blade, kaya't sinuri niya ito at nakahinga ng maluwag nang makita niyang buo pa ito. Agad niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsalakay at tinamaan ang palayok ng 12-dosenang beses, ngunit masyadong matibay ang depensa ng palayok. Kahit na may kapangyarihan ng Harmony Blade, tila imposibleng makalusot. Pagkalipas ng ilang sandali, napilitan siyang sumuko. Talaga bang mamamatay ako dito? Tumingin si Sebastian sa singsing na imbakan ng espasyo sa kanyang daliri. Ang mga guhit ng porma sayon ay lumalabo, at natatakot siyang babagsak na ang singsing. Kung mangyari iyon, ang nuclear bomb sa loob ay magpapasabog, papatayin siya at wawasakin ang buong lihim na kaharian. Nakita ni Otto na unti-unting naglalaho ang kakaibang pangyayari at inisip niyang matagumpay na naipino ang pil. Ang kanyang kasabikan ay lumago bawat segundo. Apex Sanguine Pil, lumabas ka. Itinaas niya ang takip ng palayok ng alchemy, at isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumiklab palabas. Napakatindi nito para tingnan ng direkta. Ito ay lalo pang nagpulala ng kasabikan ni Otto. Ang katotohanan na ang kapsula, na gawa mula sa isang tao, ay naglalabas ng napakaputing liwanag ay nangangahulugang ang kalidad nito ay pambihira. Instingtibo niyang itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata mula sa liwanag sa sandaling iyon, inilunsad ni Sebastian ang kanyang huling, nakamamatay na atake. Energy Breaker. Hinawakan niya ang Harmony Blade at tinutok ito direkta sa mata ni Otto. Matapos uminom ng Blood Demon Pill, pansamantalang tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay sa Lesser Deity Realm. Sa lahat ng kanyang aktibong enerhiya na pinakawalan at ang kanyang nakakatakot na pisikal na lakas, ang puwersa ng kanyang atake ay nakasisindak. Hindi inasahan ni Otto na buhay pa si Sebastian. Nabigla siya at hindi niya nakita ang pag-atake dahil parang kidlat na gumalaw si Sebastian. Sa nakakasilaw na liwanag na humaharang sa paningin ni Otto, wala siyang oras para makapag-react bago tumama ang talon sa kanyang mata. Ang mga mata ang pinakamahina na bahagi para sa mga cultivator at zombie, kung saan naninirahan ang apoy ng kaluluwa. Si Otto ay naglabas ng isang matinding sigaw. Sa kabila ng kanyang mataas na antas ng pagsasanay at matibay na depensa, nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang aktibong enerhiya ay may malakas na epekto sa kanyang paghadlang, kaya siya ay malubhang nasugatan. Kahit sugatan, naglabas si Otto ng isang nakakatakot na enerhiya, na nagpadapa kay Sebastian ng higit sa 10 yarda. Tumama si Sebastian sa lupa pero mabilis siyang bumangon. Hindi na siya nag-abala pang panasan ang dugo sa kanyang bibig. Hawak ang kanyang Harmony Blade, muling sinugod niya si Otto.
Si Otto ay malubhang nasugatan, kaya't ito ang perpektong pagkakataon upang umatake. Kung magagawa niyang talunin si Otto, makakakuha siya ng napakalaking gantimpala. Si Otto, isang zombie na may laman at dugo, ay may dalang vitality pill na naglalaman ng napakalaking enerhiya ng buhay. Kung maari ni Sebastian itong linangin, ang kanyang kahusayan sa batas ng lakas ay aabot sa bagong antas. Chapter 1306. Si Otto ay malubhang nasugatan, at ang apoy ng kanyang kaluluwa ay kumikislap sa bingit ng pagkapawi. Ang pagsisikap na paliparin si Sebastian ay lubos siyang nauubos. Habang hinaharap ang galit na pagsalakay ni Sebastian, halos hindi siya makapagdepensa at nagawang kunin ang Harmony Blade. Gayunpaman, nang nakakatakot na puwersa ay nagdulot pa rin sa kanya na damyugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Bagaman ilan lamang ito, mahalaga ang mga ito kay Otto. Kamakailan lamang siyang nagkaroon ng laman at dugo, at ang supply ng dugo ng kanyang katawan ay nananatiling mapanganib na mababa. Hinugot ni Sebastian ang kanyang Harmony Blade at ibinagsak ito sa ulo ni Otto na may lakas na kayang hatiin ang bundok. Kung tumama ito, magdudulot pa rin ito ng matinding pinsala kahit hindi nito maputol si Otto sa dalawa. Alam ni Otto kung gaano kalupiti ang atake at mabilis itong inwasan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang hukbo ng mga zombie na umatake kay Sebastian. Bawat isa sa mga zombie na ito ay may lakas ng isang intermediate deity master. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan si Sebastian ng 12 ng mga zombie at inatake siya mula sa lahat ng panig. Ang mga mata ni Otto ay nag-aapoy sa galit habang titig na titig siya kay Sebastian. Putang inang tao. Piraso-piraso kitang papatayin. Bagaman pinalakas ang katawan ni Sebastian sa palayok ng alchemy, hindi pa rin siya natalo ng hukbo ng mga zombie. Naglaban siya ng desperado upang mapigilan ang mga zombie habang naghahanap ng paraan upang makatakas. Alam niyang hindi na ito magtatagal at kailangan niyang makahanap ng paraan upang makaalis sa sitwasyong ito ng mabilis. Bigla, isang titig ng determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Nagpakawala siya ng isang alon ng kapangyarihan at pinilit ang mga nakapaligid na zombie na umatras. Pinagsama niya ang kanyang lakas at sinugod si Otto na may hawak na Harmony Blade na kumikislap ng matindi sa kanyang pagkakahawak. Nang makita ito, naglabas si Otto ng isang galit na sigaw at nag-anyaya ng mas maraming zombie upang harangan ang daraanan ni Sebastian. Sobrang dami nila. Alam ni Sebastian na wala ng paraan para patayin si Otto ngayon. Kung hindi siya makakatakas kaagad, baka hindi na siya makalabas ng buhay. Sa isang ligaw na swing, nilinaw niya ang daan sa mga zombie sa harapan niya. Nakita ang isang pagkakataon, tumakbo si Sebastian patungo dito na parang kidlat. Ngunit hindi papayag si Otto na basta-basta siyang makawala at inutusan ang kanyang hukbo ng mga zombie na habulin siya. Ngunit si Sebastian ay napakabilis habang siya'y nagmamadali sa kagubatan. Sa kabila ng dami ng mga zombie, hindi nila kayang makasabay sa kanyang bilis. Habang siya'y nagmamadali, sumulyap siya sa kanyang likuran at nakita ang agwat sa pagitan niya at ng mga zombie na lumalaki. Isang maliit na buntong hininga ng ginhawa ang nakatakas sa kanya. Pinanood ni Otto mula sa likuran habang unti-unting nawawala si Sebastian sa kalayuan. Umungal siya, ngunit lahat iyon ay walang kabuluhan. Pinilit ni Sebastian ang kanyang sarili hanggang sa hangganan habang siya'y nagmamadali sa ibabaw ng bundok at sa makakapal na kagubatan. Sa wakas, nawala sa paningin ang hukbo ng mga zombie, at huminto si Sebastian. Naklinang sa isang malaking puno, siya'y humihingal ng mabigat, at ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay puno ng natitirang takot mula sa kanyang makipot na pagtakas. Muntik na siyang mamatay sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa 5 metal na plato na sumanib sa kanyang katawan at ang Harmony Blade sa isang kritikal na sandali, baka naging pil na siya ngayon. Matapos ang maikling pahinga, muling umalis si Sebastian. Bagaman labis na nasugatan si Otto, ang hukbo ng mga zombie ay hindi pangkaraniwang banta. Ang pinakamahina sa kanila ay may kapangyarihan ng isang 1-star intermediate deity master, at ang ilan ay kasing lakas ng 4-star o kahit 5-star intermediate deity masters. Sila ay isang nakakatakot na puwersa.
Hindi siya nakapagpahinga ng lubos hanggang sa umalis siya sa pangunahing lugar. Alam niyang malamang na hindi siya susundan ng mga zombie, at nakaligtas siya sa kanyang buhay ng napakabuti. Inilabas niya ang kanyang tablet para sa pag-aamo ng mga halimaw at sinuri ito. Sa kabutihang palad, ito ay gawa sa mga materyales na ibinigay ni Lazarus. Bagaman ito ay isang level 4 beast tamang tablet lamang, napakataas ng depensa nito. Nagtamo ito ng napakaraming pinsala sa alchemy pot at hindi ito walang sugat. Pati ang mga nakal-alasong bubuyog sa loob ay nakaligtas, salamat sa nakasarang enerhiya na nagprotekta sa kanila. Di nagtagal, bumalik si Sebastian sa panlabas na bahagi. Bagaman mapanganib ang pagsusuring ito, nagdala rin ito ng mga hindi inaasahang gantimpala na lampas sa kanyang mga inaasahan. Ngunit ngayon ang kanyang layunin ay kumita ng mga puntos, makuha ang pinakamataas na pwesto sa ranggo, at gumawa ng pangalan para sa Eclipse Peak. Chapter 1307. Sinuri ni Sebastian ang kanyang assessment tablet. Si Klaus ay nasa tuktok pa rin ng leaderboard na may 11,000 puntos, malayo sa pangalawang kalahok na si Darby, na may higit sa 8,700 puntos. Hindi nag-aalala si Sebastian. Sa kanyang lakas, ang pagkuha ng pinakamataas na pwesto ay isang usaping oras na lamang. Ang pangangaso ng mga hayop ng mag-isa ay malinaw na hindi sapat. Kailangan niyang magnakaw ng mga puntos mula sa iba. Kinabukasan, sinuyod niya ang labas na bahagi para sa mga kalahok. Nagpalabas din siya ng ilang nakal-alasong bubuyog upang matulungan siyang matunten ang mga ito. Sa loob lamang ng isang araw, ang kanyang mga puntos ay pumalo na sa mahigit 13,000. Gayunpaman, hindi pa rin nakapasok si Sebastian sa top 10. Ang ika-10 ranggo na kalahok ay may halos 14,000 puntos, at si Klaus, na nasa unang pwesto pa rin, ay nakalikom na ng 20,000 puntos. Ang mabilis na pag-ipon ng puntos ni Klaus ay nakakabahala. Marami sigurong tumulong sa kanya dahil imposibleng makakuha siya ng ganong karaming puntos mag-isa. Hindi nagmamadali si Sebastian. Ang kailangan lang niya ay hanapin si Klaus, nakawin ang kanyang mga puntos, at tumalon diretso sa tuktok ng leaderboard. Para mapabilis ang lahat, nagpalabas siya ng 1,000 kawan ng mga nakal-alasong bubuyog. Kahit ang pinakapayak sa kanila ay mga Tier 2 demon beasts. Bagaman kulang sila sa talino, kaya nilang alalahanin ang mga larawang ibinigay ni Sebastian. Nagkalat ang kawan matapos iwanan ang kanyang tablet para sa pag-aamo ng mga hayop, bawat bubuyog ay naghahanap kay Klaus. Maliit at mabilis, kumilos sila ng hindi napapansin. Sa loob ng kalahating araw, natagpuan nila ang kanilang target at ipinadala ang mensahe sa kanilang reyna sa pamamagitan ng isang sistema ng pheromones. Dahil si Sebastian ay nakabuo na ng kontrata ng amo alipin sa reyna ng mga bubuyog, nagagawa niyang makipag-ugnayan dito sa pamamagitan ng kanyang mga espiritual na pandama. Nang matanggap ng reyna ang mensahe, alam niya ng eksakto kung nasaan si Klaus. Nagunat siya bago tumakbo patungo sa direksyon ni Klaus. Sa likod niya ang 2 araw ng pagsusuri at isa na lang ang natitira, alam ni Sebastian na ang pagkuha ng mga puntos ni Klaus ay magtitiyak ng kanyang pwesto sa tuktok ng leaderboard. Samantala, pinalibutan ni Klaus at ng kanyang grupo ang isang babaeng disipulo sa isang siksik na gubat. Natataranta, ibinigay niya ang kanyang mga puntos kay Klaus. Pero hindi iyon sapat para sa kanya. Binaliwala ang kanyang mga hikbi, lumapit siya ng may masamang balak at sinubukan pang pilitin ang sarili sa kanya. Noong mga sandaling iyon, naghatid si Jude ng kapanapanabot na balita. Klaus, magandang balita. Nahanap na namin si Lila, at nahuli na siya. Ipapaabot siya dito sa loob ng 10 minuto. Bumilis ang paghinga ni Klaus habang naisip ang nakakamanghang itsura at perpektong katawan ni Lila. Agad siyang nawalan ng interes sa batang babae sa lupa. Sinasamantala ang pagkakataon, nagmadaling tumakas ang babaeng disipulo. Bakit hindi niyo pa natatagpuan ang batang si Sebastian? Tanong ni Klaus na may inis. Mabilis na sumagot si Jude. Naghahanap na kami sa lahat ng dako, pero parang naglaho na sa ere ang batang si Sebastian. Marahil ay pumasok na siya sa loob.
Ang mga tao namin ay nasa antas lamang ng demigod, at masyadong delikado para sa kanila na pumasok doon. Kaya hindi pa namin siya natatagpuan. Nagnitngit si Klaus. Sebastian, dahil nagtatago ka, sisimulan ko sa babae mo at kukunin ko ang akin. Klaus, pwede bang kami na ang sumunod pagkatapos mo? Kumislap ang mga mata ni Jude. Sige. Hindi naman namin siya papayagang makaalis ng buhay. Gawin mo kung ano gusto mo pagkatapos kong matapos, sagot ni Klaus. Chapter 1308. Bitaway mo ako. Sigaw ni Lila habang desperadong lumalaban, ngunit ang dalawang lalaki ay humawak sa kanya na parang hindi matibag na mga pang-igpit na bakal. Pagkatapos ng lahat, pareho silang mga pinakamataas na demigod. Kahit gaano pa siya kahirap na lumaban at lumiko, wala itong silbi. Pagkatapos, hinailan nila siya patungo kay Klaus. Lila ay sumilay kay Klaus. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo ng gulat at galit. Ibibigay ko sa iyo ang mga puntos ko. Basta pakawalan mo na ako. Dahil sa kanyang malandi at mapanukso ng ngiti, nilapitan niya siya ng walang pakialam habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kanyang katawan. Ang ganda mo. Ang makinis mong balat at ang pino mong pangangatawan. Ang kinang mo. Ano bang gusto mo sa akin? Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Tinutukan siya ni Klaus ng tingin at nagtanong ng may pagka-impatience, nasaan si Sebastian? Pumunta siya sa loob, tapat na sagot ni Lila. Alam niyang alam na hindi kayang talunin ni Klaus at ng kanyang mga tauhan si Sebastian. Tawagin mo siya ngayon, utos niya sa tinig na walang puwang para sa pagtatalo. Ang tono niya ay magaspang at utos. Hindi ko siya maabot. Ang mukha niya ay mapatlas sa takot. Sa katotohanan, natuklasan siya ng mga disipulo ng bundok ng Taybak ilang oras na ang nakalipas at tumatakbo mula noon. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Sebastian gamit ang transmission opal ngunit walang tumugon. Kung hindi siya darating, mamamatay ka. Hinampis ni Klaus. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang leeg ng parang may pangil. Agad na naramdaman ni Lila ang nakabibinging presyon. Hindi ko talaga siya maabot. Ang pagpatay sa akin ay walang magiging epekto. Parang talagang hindi mo siyan maabot. Sige na nga. Pababayaan ko munang mabuhay ang batang iyon ng ilang araw pa. Pero bilang kanyang babae, ikaw ang unang magbabayad ng halaga. Dahan-daang hinaplos ng kanyang kamay ang makinis na mukha ni Lila. Anong gagawin mo? Puno ng takot ang kanyang boses, at lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Si Klaus ay ngumiti ng may mali siya. Ikaw ay isang babae, at ako ay isang lalaki. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Hindi. Tulong. Dama po ang takot kay Lila, at siya'y sumigaw ng desperado. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Walang darating para iligtas ka, sabi ni Klaus bago itinulak si Lila sa lupa. Sa magaspang at marahas na mga galaw, pinunit niya ang kanyang mga damit. Ang tela ay napunit ng malakas sa ilalim ng kanyang puwersa na may tunog na parang pinapahirapang ungol. Hindi. Tulungan niyo ako. Lila ay desperadong lumaban, pero wala itong silbi. Magpila kayo, mga guys. Mabilis na pumila sina Jude at ang iba pa, at lumaki ang kanilang mga mata sa sabik na pananabik. Hindi na sila makapaghintay na sumali sa pagsalakay. Bitawan mo siya. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Lila, isang malamig at matalim na tinig ang umabot mula sa malayo. Lahat ay lumingon upang makita ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng puting balabal na naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang nakabibighaning anyo ay naglalabas ng awtoridad, at ang kanyang matalas na mga mata ay kumikislap ng nakamamatay na lamig na para bang kayang batasin ang kaluluwa ng sinuman sa isang sulyap. Ginoo, iligtas mo ako. Nang makita ang bagong dating, ay Lila ay napaluhan ng kagalakan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ginhawa ng pag-iwas sa kamatayan. Sebastian. Ang mga mata ni Klaus ay nag-aapoy sa galit. Isang makapangyarihang intensyon ng pagpatay ang lumabas mula sa kanya, makapal at nakakabingi. Agad na pinalibutan ni Jude at ng iba pa si Sebastian. Nakahugot ang kanilang mga espada, at ang matatalim na talim ay nakatutok sa kanya.
Sa utos ni Klaus, sila'y lalapit kay Sebastian na parang kawan ng mga gutom na lobo. Ang tingin ni Sebastian ay lumampas sa kanila ng may paghamak. Tiningnan niya sila na para bang wala silang halaga kundi mga walang kwentang langgam. Akala mo ba matitigil mo ako sa basura na ito? Siya'y nagmamalupit. Ang yabang mo, talo. Hinampis ni Jude. Patay ka na ngayon. Talaga. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng paghamak. Interesado ako kung ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na kaya mo akong patayin. Bago siya makapagsalita ng buo, nawala siya sa paningin na parang anino. Jude at ang iba pa ay naguluhan, at lumaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ali desperadong naghanan sa paligid para sa anumang palatandaan niya. Sa itaas. Biglang sumigaw ng isa at itinuturo ang itaas. Lahat ay tumingin pataas, at bumaba si Sebastian na parang isang makapangyarihang agila. Ang kanyang espada ay kumikislap ng nakakatakot na liwanag habang ito'y tumaga patungo kay Jude at sa iba pa. Mabilis na itinaas ni Jude at ng iba pa ang kanilang mga sandata upang harangin, ngunit masyadong malaki ang agwat ng kanilang lakas. Wala silang laban sa mabilis at nakakapangilabot na pag-atake ni Sebastian. May sunod-sunod na nakakasuklam na tunog habang walang hirap na tumagos ang espada ni Sebastian sa kanilang mga katawan. Dumadaloy ang dugo at sumabog sa lahat ng direksyon. Chapter 1309. Si Jude at ang iba pa ay bumagsak sa mga latak ng dugo bago pa man sila makasigaw. Ang hina-hina mo. Pang-aasar ni Sebastian, ang boses niya ay puno ng paghamak. Si Klaus ay sandaling nabigla sa nakita. Huwag kang magdiwang ng maaga, Sebastian. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, ako ay isang 7 bituing lesser deity master. Walang paraan na hindi kita mapapatay. Habang sinasabi iyon, siya ay kumilos at sumugod kay Sebastian na parang anino. Tahimik na itinaas ni Sebastian ang kanyang espada at tinaga ito patungo kay Klaus. Mabilis na inikat ni Klaus ang kanyang espada upang harangin, ngunit madaling naitaboy ni Sebastian ang kanyang armas mula sa kanyang mga kamay. Lumutang ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagtanto niyang mas malakas si Sebastian kaysa sa inaasahan. Magpakamatay ka. Malamig na isinuka ni Sebastian at itinusok ang mahaba niyang espada kay Klaus. Sinubukan ni Klaus na umiwas pero masyado siyang mabagal. Ang espada ni Sebastian ay tumagos sa kanyang katawan, at dumaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Ikaw, stammered ni Klaus habang itinuturo si Sebastian, pero walang lumabas na salita. Sabi ko sa'yo mamamatay ka ngayon. Pang-aasar ni Sebastian. Dahan-daang bumagsak sa lupa ang katawan ni Klaus. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalang pag-asa. Matapos tapusin si Klaus, nilapitan ni Sebastian si Lila at maingat siyang tinulungan na makatayo. Okay ka lang? Tanong niya nang walang pakialam. Okay lang ako. Salamat, sir, sagot niya nang may pasasalamat. Magaling. Ang mga puntos niya ay sa iyo. Ibinato ni Sebastian ang assessment tablet ni Klaus kay Lila. Maraming salamat po, sir. Labis na natuwa si Lila. Si Klaus ay nasa unang pwesto sa leaderboard, na may higit sa 30,000 puntos. Kahit na kalahati lang ang kinuha niya, higit pa rin iyon sa 16,000 puntos. Orihinal na balak ni Sebastian na nakawin ang mga puntos ni Klaus, ngunit hindi niya inaasahan na lalabag si Klaus sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagtatangkang atakihin si Lila. Sa galit na galit, pinatay siya ni Sebastian. Ngayon, hindi maangkin ni Sebastian ang mga puntos ni Klaus. Si Klaus ay nasa top 10, at ang mga ranggo ay nakikita ng lahat. Kung kukunin ni Sebastian ang mga puntos ni Klaus, agad siyang aakyat sa unang pwesto, at lahat ay malalaman ito. Dagdag pa, ang pagkamatay ni Klaus ay magiging malinaw kung sino ang pumatay. Ang pagpatay sa kapwa-disipulo ay isang seryosong krimen, at ayaw ni Sebastian na makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon. Si Lila, sa kabilang banda, ay walang ganitong mga alalahanin. Sa higit sa 3,000 puntos, kahit na kinuha pa niya ang mga puntos ni Klaus, hindi pa rin siya makakasama sa top 10. Siyempre, hindi umalis si Sebastian na walang dala.
Nakuha na niya ang mga puntos ni Jude at ng kanyang grupo. Marami silang nakuha sa ilalim ng pamumuno ni Klaus, lalo na si Jude, na halos umabot na sa 10,000 ang puntos. Matapos makuha ang kanilang mga puntos, pumasok si Sebastian sa top 10 at umakyat sa ika-9 na pwesto. Kulang na lang siya ng ilang puntos para makapasok sa ika-8 pwesto. Kasama si Lila sa kanyang tabi, patuloy na nangangalap ng puntos si Sebastian mula sa iba. Salamat sa nakal-alasong bubuyog, napakadali lang hanapin ang mga target. Umabot siya sa tuktok ng leaderboard sa loob lamang ng ilang oras na may higit sa 35,000 puntos. Pumayag din ang kanyang ranggo, salamat sa kanyang tulong. Umabot siya ng higit sa 31,000 puntos at nakakuha ng pangalawang pwesto. Bagaman ito ay isang pagsusuri lamang para sa mga bagong bidating, nakakuha pa rin ito ng maraming atensyon. Sa lambak, ang mga tao mula sa lahat ng 108 taluktok ay masusing nanood. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lumulutang na salamin ng anino sa itaas. Ang mga pangalan at puntos ng 10 pinakamahusay na kalahok ay ipinakita. Ang mga tao mula sa bundok ng espada ay ipinagmamalaki na makita ang pangalan ni Klaus na palaging nasa tuktok. Ngunit bigla, nawala ang kanyang pangalan, at lahat ay natigilan sa gulat. Chapter 13:10. Anong nangyayari? Bakit wala ang pangalan ni Klaus? Ang mga disipulo ng bundok ng espada ay naguluhan at nagulantang. Obvious naman. Kung nawala ang pangalan niya, siguro dahil may kumuha ng mga puntos niya, sabi ng isa ng pabiro. Pero si Klaus ay hindi matatalo sa mga baguhan. Sino ang makakakuha ng kanyang mga puntos? At wala namang ibang puntos ang tumaas ng ganon kalaki. May mali, tanong ng isa. Sinabi ni Maxwell, baka pinatay siya ng isang halimaw. Ang pagkaunawa ay kumalat sa grupo. Ang mga tabletang pang-assessment ay nakatali sa mga kalahok, at ang kanilang mga puntos ay mabubure kapag sila ay namatay. Ang dating kasiyahan ay naging pagkadismaya. Ang mga tao mula sa bundok ng Taybak, na nasa unahan, ay ngayon ay walang sino man sa nangungunang 10 listahan. Ito ay isang pagsusuri lamang para sa mga bagong dating pero ito ay isang bagay ng pagmamalaki. Tingnan mo. Nasa leaderboard si Sebastian. Nang lumabas ang pangalan ni Sebastian sa Shadow Mirror, nagdulot ito ng malaking gulo. Well, hindi na iyon nakakagulat. Siya ang nangungunang scorer sa newcomer assessment. Maaaring hindi kasing lakas ng ibang private apprentices ang lakas niya, pero huwag siyang maliitin. Hindi nakakagulat na nakapasok siya sa top 10. Tingnan mo. Tumaas na naman ang puntos niya. Nasa ika-9 na pwesto na siya ngayon, at patuloy pa rin siyang umaakyat. Baka makapasok pa siya sa ika-8 pwesto sa lalong madaling panahon. Pauline ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Pagkatapos ng 2 araw ng pagkadismaya nang hindi makita ang pangalan ni Sebastian, hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan. Sa loob ng susunod na ilang oras, patuloy na tumaas ang ranggo ni Sebastian. Sa wakas, umabot siya sa unang pwesto, at ito'y nagulat ang lahat. Mas nakakagulat pa si Lila, na patuloy na umakyat sa ika-2 pwesto. Noong una, walang nakakaalam kung sino siya. Ngunit dahil sa dami ng tao sa paligid, mabilis na nalaman ang kanyang background. Mas lalo silang nagulat nang malaman nilang mula rin siya sa Eclipse Peak. Hindi nagtagal at nahulaan ng mga tao na ang kanyang pag-akyat sa pangalawang pwesto ay hindi dahil sa kanyang sariling lakas. Pagkatapos ng lahat, marami pang iba ang may mas mataas na antas ng pagsasanay kaysa sa kanya, kabilang ang mga elite na disipulo tulad ni Darby. Wow! Halos kasing galing na niya ang banal na anak. Ang galing niya. Sigaw ng mga tao. Naging madilim ang ekspresyon ni Maxwell. Pinadala niya sina Jacil at Cyril para patayin si Sebastian, ngunit nang hindi lumabas ang pangalan ni Sebastian sa leaderboard sa nakaraang 2 araw, inisip ni Maxwell na nagtagumpay sila. Sa kanyang gulat, biglang lumabas ang pangalan ni Sebastian sa leaderboard. Nang matapos ang pagsusuri, hawak pa rin ni Sebastian ang nangungunang pwesto na may higit sa 38,000 puntos. Si Lila ang pangalawa na may higit sa 35,000 puntos, at si Darby ang pangatlo na may higit sa 32,000 puntos.
Ang mga resulta ay hindi inaasahan. Habang bumukas ang lihim na kaharian, lumabas sina Sebastian at ang iba pa. Hindi hanggang sa lumabas na ang lahat na napagtanto ni Maxwell na hindi niya nakita sina Jacil o Cyril. Ang kanyang kutob ay nagsabi sa kanya na may nangyaring masama. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga disipulo mula sa bundok ng espada ang lumapit kay Maxwell. Ginoo Hackney, pinatay ni Sebastian si Klaus. Kailangan mong gumawa ng paraan tungkol dito. Ano? Ibig mong sabihin pinatay ni Sebastian si Klaus? Nagulat si Maxwell. Mabilis na sumagot ang mga disipulo, oo. Nakita namin ito ng aming sariling mga mata. Hindi lang si Klaus, kundi pati sina Jude at ang iba pa ay pinatay ni Sebastian. Sa mga salitang ito, lahat ay napatigil. Lahat ng mata ay napatingin kay Sebastian. Nakunat ang noo ni Sebastian. Sigurado siya na walang tao nang patayin niya si Klaus, kaya malinaw na nagsisinungaling ang mga tao na ito. Sebastian, pinatay mo ang isang kapwa-disipulo. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa para sa'yo? Lumapit si Maxwell, ang kanyang presensya ay naglalabas ng nakakatakot na intensyon ng pagpatay.